Nagsisimula ang lahat sa isang nakakatakot na gubat na may mga baluktot na puno at madilim na lumot na nakakalat sa lahat ng dako. Ang kalangitan sa lugar na ito ay palaging maulap at madilim na nagbibigay ng patuloy na pakiramdam ng panganib. Sa gitna nito, nakikita natin ang isang binata na nakikipaglaban para sa kanyang buhay habang isinasaksak ang isang kutsilyo sa dibdib ng isang halimaw. Ang halimaw ay naglaway ng isang bagay na nakakadiri sa kanyang mukha na nag-iwan sa kanya sa isang alanganing sitwasyon. Pagkatapos ay ibinuka ng halimaw ang isang napakalaking bibig na puno ng matutulis na ngipin para lamunin ang binata ng tuluyan. Ngunit bigla na lang, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako na nagpapahiwatig na hindi siya nakatakas. Dahil doon, nagising ang lalaki na nagulat sa kanyang kama at napagtantong isa lang itong bangungot. Pinagpapawisan ng malamig, hinawakan niya ang kanyang lieg at nakaramdam ng sakit na parang totoo na parabang siya ay namatay na. Napabuntong hininga ang bida habang naaalala na 12 taon na siyang nagdurusa sa mga ganitong masamang panaginip. Sa labas, sumisikat ang araw na maaraw at payapa sa syudad, nasalungat sa gabi ng binata. Kalaunan, lumitaw siya na isinusulat ang mga kahinaan ng mga halimaw na iyon sa isang kwaderno upang subukang makaligtas sa susunod. Tumayo siya sa upuan na pagod, iniisip na kaya niyang tiisin, kahit ang sakit na masaktan sa mga maling akalang iyon. Ang kanyang silid ay puno ng mga tala at kagamitan sa pagsasanay na nagpapakita kung gaano kahanda ang lalaking ito. Gayunpaman, ang talagang sumisira sa kanyang isipan ay ang simpleng pagsubok na matulog dahil sa sobrang pagod. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata sa totoong mundo, napupunta siya pabalik sa impyernong iyon na puno ng mga nilalang. At kung matalo siya sa panaginip, magigising siya sa totoong buhay, nararamdaman ang buong epekto ng nangyari doon. Dahil dito, napahawak ang binata sa kanyang dibdib sa sakit. Nang mapagtantong imposibleng magkaroon ng normal na tulog, bumalot ang pagkadismaya sa kanyang mukha, habang isinusumpa ang kahindik-hindik na sitwasyong bumabagabag sa kanya. Upang maiwasan ang mas maraming pagdurusa, ginugol ng mandirigma ang 12 taon sa pagsasanay ng martial arts at mga taktika sa kaligtasan. Sa ganitong paraan, sumusugod siya ng buong galit gamit ang kanyang espada, handang harapin ang mga panganib ng walang katapusang bangungot na ito. Salamat sa lahat ng pagsisikap na ito, ang pagkatalo at pagkawala ng kanyang buhay doon ay naging isang bagay na lalong pambihira. Ngunit kahit na nananalo sa mga laban, alam niyang hindi nito nalulutas ang kanyang pinakamalaking problema. Dito, napagtanto ng mandirigma na ang pangunahing problema ay patuloy na ang kakulangan ng tunay na pahinga. Kaya naman inirekomenda ng isang doktor na subukan niyang maghanap ng libangan o isang bagay na talagang gusto niyang gawin para mapakalma ang kanyang isip. Nag-iisip ang binata habang sinusubukang isipin kung ano ang espesyal na bagay na yon. Gayunpaman, pagtingin sa itaas, napabuntong hininga siya habang inaamin na ang tanging hiling niya ngayon ay makatulog. Sa pagod na mukha, napagtanto ng manlalaban na gusto lang niyang magkaroon ng payapang gabi kahit isang beses lang sa kanyang buhay. Ngunit bigla na lang, nagsimulang dumugo ang kanyang ilong nang hindi mapigilan at mula sa wala. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib habang umuubo ng dugo at tuluyang lumabo ang kanyang paningin. Pagkatapos ay nanlaki ang mata ng kawawang lalaki, lubos na nalilito sa kung ano ang nangyayari sa kanyang sariling katawan. Walang lakas, bumagsak ang binata sa sahig ng silid, na bumuo ng isang malaking pulang poodle sa paligid niya. Dahil doon, nawalan siya ng malay at nakahandusay doon, na tila naabot na niya ang kanyang sukdulang hangganan. Ngunit hindi nagtagal, nagising ang bida, at nagtataka kung bakit magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at nawala ang sakit ng ulo. Habang tinitingnan ang mga bulaklak, napansin niya ang napakagandang pakiramdam ng pagkakaroon ng mahimbing na tulog sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Dahil dito, iniisip ng lalaki kung siya ba ay pumanaw na at napunta sa paraiso. Patuloy niyang pinagmamasdan ang mga dahon ng mga puno na humahapay habang sinusubukang unawain kung anong lugar ito. Ang nakapalibot na gubat ay mayabong at puno ng buhay na may magandang talon na umaagos sa likuran. Gayunpaman, nang sumandal sa malalaking ugat ng isang puno, labis siyang nagulat nang makilala niya ang kapaligiran. Nanlaki ang mga mata nang nakaligtas nang mapagtanto niyang ito mismo ang mundo ng mga bangungot kung saan siya nagdusa sa loob ng isang dekada. Sa sandaling iyon, isang biglaang ingay ang nakakuha ng kanyang atensyon na nagpalingon sa kanya ng mabilis upang makita kung ano ito. Nagtago siya sa likod ng isang malaking ugat habang dumadaan ang isang halimaw na butiki na naghahanap ng biktima. Ang kakaibang nilalang ay nagpakawala ng isang nakakatakot na ungol na nagpapakita ng matutulis na ngipin at isang nakakadiring dila. Habang nagtatago pa rin, naaalala ng binata ang dami ng dugong nawala sa kanya sa totoong mundo bago siya himatayin. Dahil doon, napagtanto ng binata na masyadong malubha ang mga sugat at hindi siya nakaligtas sa sarili niyang silid. Kaya't huminga ng malalim ang nakaluhod na mandirigma, sinusubukang manatiling kalmado upang isipin ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay tumayo siya na nauunawaan na sakaling matalo siya sa lugar na ito, wala na siyang ibang babalikan. Sa isang determinadong tingin, tinanggap ng nakaligtas na mula ngayon,
ang bangungot na ito ang kanyang bagong buhay habang pinapanood ang halimaw. Alam na alam niya kung paano gumagana ang mga patakaran dito at kung ano ang kailangan niyang gawin upang mabuhay. Nag-iisip ng mabilis, nagpa siya ang manlalaban na iwasan ang labanan at nagplanong tumakas sa isang maliwanag na lugar na kinainisan ng mga halimaw. Gayunpaman, nang subukang umatras, nakaramdam siya ng ibang-ibang pakiramdam na bumalot sa kanyang buong isipan. Mahigpit na hawak ang puluhan ng kanyang talim, nalito ang lalaki sa pagsisikap na maunawaan ang pinagmula ng biglaang emosyong ito. Sa halip na umatras, mabilis niyang inilabas ang kanyang sandata at sumugod ng buong lakas. Walang nararamdamang pagnanais na tumakbo mula sa labanan, napansin ng butiking halimaw ang kilos at agad na lumingon na may sorpresa sa kilos ng tao. Nakatayo na armado, napagtanto niya na ang matinding tapang na ito ay nagmumula sa pagkakaroon ng mahimbing na pahinga at pagiging nasa isang mas batang katawan. Walang sinayang na oras, ang kakaibang nilalang ay gumawa ng isang malakas na pagtalon sa kanyang direksyon, handang durugin ang target. Sa ere, nagpakawala ng nakabibinging dagundong ang halimaw habang bumabagsak na parang bulalakaw upang ipakita ang lahat ng kalupitan nito. Habang hawak ang puluhan ng espada gamit ang parehong kamay, nararamdaman ng manlalaban na kumukulo ang bawat kalamnan sa kanyang katawan sa sobrang lakas. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata, itinuon niya ang kanyang mga iniisip sa dalawang bagay lamang, lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya at manalo, gumagawa ng isang tumpak at mapangwasak na kilos. Diretsong tinamaan ng binata ang malaking butiki, tinalo ang nilalang noon din, at nadumihan ang kanyang damit pagkatapos ng tama. Lumingon siya na may walang awang ekspresyon, ipinapakitang nagbago na ang laro. Sa isang malupit na pagbagsak, bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa, na nagpalipad ng alikabok sa lahat ng dako. Pagkatapos ay bumagsak ang butiki na talunan habang pinagmamasdan ng binata ang pagbagsak ng halimaw sa malapitan. Sa kalangitan, nagsimulang magliwanag ang mga sinag ng liwanag sa madilim na kapaligiran na nagpapahiwatig ng pagbabago. Walang sinayang na oras, umakyat ang mandirigma sa likod ng halimaw at ginamit ang espada para buksan ang bangkay. Pagkatapos ay hiniwa niya ang isang kakaibang bahagi sa loob at nakahanap ng isang bagay na naglalabas ng malakas na asul na liwanag, hawak ang kumikinang na globo na yon. Tinitigan ng nakaligtas ang bagay, sinusubukang unawain kung ano ito. Dahil doon, napaisip ang binata kung maaaring mahalaga ang bagay na yon dahil kinuha niya ito mula sa loob ng halimaw. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang sumugal at kumagat sa core, sinisipsip ang lahat ng enerhiya. Pagkatapos noon, huminga ng malalim ang manlalaban habang pinagmamasdan ang mga higanteng puno at ang sikat ng araw sa itaas. May malakas na kislap sa kanyang mga mata, ipinangako ng lalaki sa kanyang sarili na mabubuhay siya anuman ang mangyari. Ngunit para magtagumpay ito, alam niyang kailangan niyang sundin ang isang pangunahing layunin bago ang lahat. Kaya tumakbo ang bida ng mabilis hanggat kaya niya, tinatawid ang gubat ng may matinding pokus. Ang kanyang plano ay magtungo sa liwanag upang makahanap ng isang ligtas na lugar na malayo sa kadiliman. Kalaunan, nakikita natin ang binata na masarap na umidlip habang nakasandal sa sanga ng isa sa mga punong iyon. Dahan-dahang humihihip ang hangin sa mga dahon, lumilikha ng isang payapang kapaligiran na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Sa isang mahinahong mukha, ninanamnam ng mandirigma ang bawat segundo ng pahinga. Habang nakapikit, isang bahagyang ngiti ang lumitaw na nagpapakita kung gaano kasarap na sa wakas ay makatulog ng payapa. Pagkatapos, nagising ang manlalaban na masigla at puno ng lakas. Pagkatapos ng isa pang gabi ng mahimbing na tulog, pagtingin sa langit, patuloy na lumilipad ang mga dahon habang naghahanda siyang maglakad muli. Sa ngayon, isang buwan na siyang naglalakbay, tinatahak ang kasukalan at iniiwan ang mga anino, naghahanap ng bagong destinasyon, habang nakatingin sa gubat. Iniisip niya na dahil lang sa pakiramdam niyang gusto niyang lumaban, hindi ibig sabihin na mangangaso siya ng kahit ano. Nakatago sa likod ng puno, nakita ng binata ang isang higanteng paniki na lumalamon ng biktima at iniisip niyang kabaliwan na isugal ang kanyang buhay para sa wala. Gayunpaman, bumibilis ang tibok ng kanyang puso na nagpapakitang napakahirap kontrolin ang pagnanasang pumasok sa labanan. May bahagyang ngiti na pagtanto ng nakaligtas na kumikilos lamang siya kapag dumating ang kakaibang gutom na iyon. Pagkatapos ay sumugod siya ng buong lakas, nagpakawala ng isang tumpak na suntok na tumalo sa lumilipad na nilalang sa isang iglap. Ang isa pang dahilan upang lumaban ay upang makuha ang kumikinang na core na nananatiling nakatago sa loob ng mga halimaw. Kaya kinagat ng mandirigma ang kumikinang na bagay, sinisipsip ang lahat ng mahiwagang enerhiya na iyon sa kanyang sariling katawan. Habang pinupunasan ang kanyang mukha, napagtanto niya na ang paglunok nito ay nagbibigay ng pagkakataong sipsipin ang pambihirang lakas ng mga halimaw na ito. Kalaunan, habang nagpapahinga sa puno, naunawaan ng manlalaban na naging mas madali ang pag-angkop sa mundong ito gamit ang paraang ito. Bukod pa riyan, tinitingnan ng lalaki ang leather na bag na nakatali sa kanyang baywang, naaalala ang isang napakahalagang detalye. Sa kanyang kamay, nakikita natin ang isang tansong plaka na nagpapahiwatig na ang dating may-ari ng katawan na ito ay nagtrabaho bilang isang mersenaryo.
Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang katotohanang perpektong nababasa ng bida ang mga kakaibang salitang nakasulat sa metal. Nanlaki ang kanyang mata, mabilis na nangatwiran ang manlalakbay tungkol sa tunay na kahulugan ng paghahanap ng isang bagay na tulad nyon. Malinaw na pinatutunayan nito na mayroong ibang mga taong nabubuhay na naninirahan sa ilang sulok ng mapanganib na universo na ito. Bumalik sa paglalakad, sa wakas ay natagpuan ng binata ang isang lugar ng gubat na lubos na naiilawan ng mga sinag ng araw. Ngunit bigla siyang huminto sa paglalakad, na may ekspresyon ng lubos na pagkagulat sa isang bagay sa lupa. Sa pagtingin sa damo, nagulat ang binata nang mapansin ang isang istrukturang bakal na nakatago sa kasukalan. Ang kagamitan ay isang higanteng bitag na ginagamit upang mahuli ang malalaking maninila na dumadaan doon. Sa isang seryosong mukha, pinagtagpi-tagpi ng eksplorador ang mga piraso, hinuhulaan kung ano talaga ang kahulugan ng pagkakatuklas na ito. Sa sandaling iyon, lumundag siya sa isang napakalaking troso na puno ng pag-asang makahanap ng mga tao sa malapit. Paglabas mula sa likod ng mga puno, sa wakas ay nakahanap ang binata ng isang espasyo na tinatamaan ng sikat ng araw. Pagtingin sa ibaba, natanaw niya ang napakagandang tanawin ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy na itinayo sa gitna ng kawalan. Napuno ng pagkagulat at pag-asa ang kanyang mukha nang makumpirma na isa nga itong tirahan ng tao. Walang sinayang na oras, kumatok ang binata sa bukas na pinto at sumilip sa loob, nagtatanong kung may tao sa bahay. Dahil walang sumasagot, pumasok ang manlalakbay sa lugar at napansin ang isang napaka-interesanteng bagay sa ibabaw ng mesang kahoy. Doon, hinawakan niya ang pabalat ng isang luma at mahiwagang libro na mayroong parehong kakaibang mga titik. Habang binubuklat ang mga pahina, natuklasan ng nakaligtas na ito ay isang malaking talaan tungkol sa kaharian ng mga halimaw. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata, napagtanto ang minahan ng ginto na kanyang natagpuan. Sa maingat na pagbabasa, napansin ng mandirigma na ang buong kasaysayan at mga termino ng mundong ito ay nakasulat doon ng detalyado na may seryosong ekspresyon. Nahinuha ng binata na ang pagkakaroon ng talaarawang iyon ay isang ganap na pangangailangan upang mabuhay, ngunit bigla, isang mabigat na yabag sa sahig na kahoy ang pumukaw sa kanyang atensyon, binasag ang katahimikan ng lugar. Pagtingala niya, nakita niya ang isang ginoong puti ang buhok na nakatutok ng nakamamatay na pana sa kanyang direksyon. Tinitigan ng matanda ang nanghihimasok na may matinding galit, hinihiling na malaman kung sino siya bago bumaril ng walang awa. Masaya ang bida na makakita ng tao, ngunit nag-iisip kung inaakala ng matanda na isa siyang bandido. Nanatiling kalmado, itinaas ng binata ang kanyang mga kamay habang ipinapaliwanag na nakita lamang niya ang bahay at pumasok dahil sa purong pagkamausisa. Gayunpaman, ayaw makipag-usap ng Ginoo at inutusan siyang umalis doon sa lalong madaling panahon. Nang walang biglaang pagkilos, sumang-ayon ang mandirigma sa utos na nagpapakitang ayaw niyang magdulot ng gulo. Ngunit bago umalis, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mahalagang gabay sa kaligtasan. Hawak ang bagay, magalang na nagtanong ang manlalakbay kung maaari niyang kunin ang gamit at nangakong magbabayad kung kinakailangan. Sa sandaling iyon, sumimangot ang matanda ng may pagdududa at nagtanong kung ano ang gagawin ng binata kung tatanggihan niya ang hiling. Habang nakatitig sa matanda, iniisip ng binata sa sarili na kailangan niya talaga ang librong iyon upang makaligtas sa mundong ito. Dahil doon, dahan-dahang iginalaw ng binata ang kanyang kamay sa kanyang baywang, naghahandang bunutin ang kanyang espada kung kinakailangan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mandirigma na kung hindi makikipagtulungan ang matanda, kailangan niyang maging isang magnanakaw upang nakawin ang gamit. Lumundag siya sa silid na nakahawak sa kanyang sandata, handang simulan ang isang nakamamatay na laban sa mamamana. Samantala, patuloy na itinututok ng Ginoo ang kanyang kargadong pana sa dibdib ng binata ng walang kurap. Sa pagmamasid sa tindig ng matanda, napagtanto ng bida na hindi niya alam ang lakas ng kalaban, ngunit sigurado siya ang mananalo. Gayunpaman, bumuntong hininga ang mga ngaso at ibinaba ang sandata. Napagtantong hindi kailangang magtapos sa trahedya ang sitwasyon, naintindihan ng matanda na hindi hihiling na magbasa ng libro ang isang tunay na bandido at nagpakilala, sinabing ang pangalan niya ay Hector. Nang makitang ibinaba ng lalaki ang kanyang depensa, nag-relax ang binata at nagpasya siyang sabihin na ang kanyang totoong pangalan ay Kim Woojin. Habang kinakamot ang kanyang balbas, iniisip ng mga ngaso na napakakaiba ng pangalang iyon, kaya iminungkahi ng binata na tawagin na lang siyang Jin. Na may isang butil ng pawis sa kanyang mukha, napagtanto ng manlalakbay na komplikado ang pagbigkas ng kanyang orihinal na pangalan para sa mga tao doon. Sunod, hinawakan ni Hector ang libro, nagbabala na napakahalaga ng gamit kaya't kailangang manirahan doon ng binata para mabasa ito. Ngunit bilang kabayaran sa pananatili, ibinigay ng matanda ang gabay na humihiling lamang na tumulong ang binata sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa napagkasunduan, dumilim na sa kabubatan at sa wakas ay nagkaroon ng ligtas na masisilungan ang nakaligtas para magpahinga. Maya-maya, isang palayok ng mainit na sabaw ang kumukulo sa apoy, nagbibigay liwanag sa loob ng kubo na may napakagandang kapaligiran.
Pagkatapos ay sinabihan ng may-ari ng bahay ang bata na kumain, na nagpapatunay na kahit medyo masungit, malayo siya sa pagiging masamang tao. Hawak ang platong kahoy, nabighani ang mandirigma sa amoy ng mainit na pagkain na matagal na niyang hindi natitikman. Sa unang subo, isang luha ang tumulo sa mukha ng binata, habang nagsisimula siyang isipin na ang matanda ay isang anghel. Kinabukasan, naghanda ang mga ngaso para umalis at tinanong ng mandirigma kung magtatagal ba siya sa pagbalik mula sa misyon. Na may malayong tingin, pumasok ang matanda sa gubat na nakatuon sa paghihiganti laban sa halimaw na pumatay sa kanyang kaibigan. Sa pagmamasid sa tensyonadong mukha ng mga ngaso, napagtanto ng binata na ang target ng paghihiganti ay tiyak na isang napakalakas na nilalang. Dahil doon, umalis ang matanda sa kubo dala ang kanyang sandata, habang naiwang mag-isa ang binata na nag-isip tungkol sa panganib sa labas. Sinasamantala ang libreng oras, nilamon ng bida ang bawat pahina ng talaang iyon upang malaman ang lahat tungkol sa lugar. Isinasalaysay ng kwento na ang sakuna ay nagsimula sa imperyo sa Hilaga kung saan sinira ng kasakiman ang isang buong lungsod. Ang hari noong panahong iyon ay nabulag sa pagnanasa sa kapangyarihan at nauwi sa pagtatangkang buksan ang isang ipinagbabawal na portal patungo sa ibang mundo. Naniniwala siyang matatagpuan niya ang ganap na katotohanan sa loob ngunit nauwi sa pagpapakawala ng isang mapangwasak na puwersa. Pagkatapos ay isang madilim na tore na puno ng masasamang mata ang lumitaw sa gitna ng kaharian na nagsimula ng tunay na pahayag. Mula sa loob nito, lumabas ang mga masa ng kasuklam-suklam na laman na naging mga halimaw na uhaw sa dugo ng tao. Sa loob lamang ng 9 na taon, sinakop ng mga halimaw na ito ang lahat at ginawang isang ganap na demonyong kaharian ang Hilaga. Upang maiwasan ang pagkaubos, lumikha ang mga tao ng isang alyansa at nagtayo ng isang higanteng harang upang pigilan ang pag-abante ng kasamaan. Pagtapos magbasa, isinara ng binata ang pabalat ng libro. Ramdam ang bigat ng lahat ng makasaysayang trahedya. Habang kinakamot ang kanyang baba, inamin niyang kapaki-pakinabang ang impormasyon, ngunit napagtanto niyang mayroong hindi masyadong makatuwiran. Sinasabi sa teksto na habang lumalalim ka sa teritoryong ito, lalong lumalakas ang mga halimaw. Gayunpaman, naalala ng mandirigma na humihina ang mga halimaw habang papalapit siya sa liwanag na medyo kakaiba. Samantala, pabalik sa gubat, nakikita natin si matandang Hector na desperadong tumatakbo, hawak ang kanyang pana, tumatakas mula sa kung ano. Sa kubo, iniisip ng binata kung gaano kalalim ang kanyang paggala bago makarating sa ligtas na lugar na ito, habang hirap na humihinga ang mga ngaso na nagpapakitang pabigat ang edad kapag tumatakas sa isang mortal na banta. Sa likod niya, isang grupo ng mga demonyong lobo ang sumusugod na may dugo sa kanilang mga mata, handang lapain ang biktima. Pinipilit ng Ginoo ang kanyang mga binti hanggang sa sukdulan upang makalayo sa mabilis at nakamamatay na mga nilalang na ito. Bigla, tumalo ng isa sa mga lobo para kumagat, ngunit dumulas ang matanda sa lupa, nakaiwas sa mga pangil ng bahagya lamang. Sinubukan ng mga ngaso na lumaban sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang mga pana habang tumatalon pa atras upang maghanap ng mas magandang posisyon, ngunit masyadong maliksi ang werewolf at iniiwasan ang mga tira ng may nakakatakot na kadalian. Ipinakita ng halimaw ang kanyang pulang mga mata at matatalas ng ngipin na handang lapain ang taong biktima. Nang makitang walang epekto ang kanyang mga atake, kinakabahang nagmura ang matanda, ramdam ang papalapit na kamatayan. Nauwi siya sa pagkatilapon at napansin na ang binata ay kalmadong naglalakad patungo sa panganib. Sumugod si Jin ng walang takot, hawak ang isang malaking sandata at may masamang pulang kislap sa kanyang mga mata. Desperadong sumigaw ang Ginoo, sinasabihan ang bata na tumakbo mula roon dahil masyadong mapanganib ang nilalang na iyon. Gayunpaman, binaliwala ang babala, lumundag ang binata sa ibabaw ng matanda, binunot ang kanyang sandata upang simulan ang pag-atake. Nanlaki ang mga mata ni Hector sa gulat, nakatingala ng hindi naintindihan ang suicidal na kilos ng binata. Habang nasa ere, ganap na nakatuon ang bida sa target na may malamig na ekspresyon ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay tumulak siya mula sa isang puno gamit ang purong lakas na nagpabiyak sa kahoy. Lumilipad ng mataas sa ibabaw ng gubat, inihahanda ng mandirigma ang talim para magbigay ng nakamamatay na suntok. Sinubukan ng halimaw na tumugon sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang higanteng mga kuko upang ipagtanggol laban sa atake mula sa himpapawid, ngunit hindi kapanipaniwala ang bilis ng tao at bumagsak ang espada na parang kidlat. Isang perpektong patayong hiwa ang tumagos sa depensa ng halimaw, sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Dahil doon, nahati sa dalawa ang katawan ng werewolf at magarang lumapag ang binata sa lupa. Nang makitang napatay ang pinuno sa isang iglap, biglang huminto ang ibang mga lobo. Dahil sa takot, umatras ang mga halimaw, mababang umuungol. Napagtantong ang taong iyon ay isang mas nakatataas na maninila, pinagpawisan ng malamig at nautal ang matanda, hindi makapaniwala sa hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na kanyang nasaksihan. Nakatayo sa tabi ng pinatay na halimaw, nililinis ni Jin ang sandata, na nagpapatunay na napakadali talunin ang halimaw na iyon. Dahil dito, tinitigan ng matandang mga ngaso ang binata na may nanlalaking mata,
hindi makapagsalita sa harap ng eksenang iyon na may dugo sa kanyang mukha. Lumingon ang binata sa kanya na nang-uuyam na nagtatanong kung ang nilalang na iyon ay talagang itinuturing na malakas. Tinanong ng veterano kung talagang nagdududa ang binata sa hindi kapanipaniwalang lakas ng isang werewolf. Sa isang napakaseryosong tingin, sinabi ng mga ngaso na ang mga halimaw na ito ay hindi kapanipaniwalang malakas at mapanganib. Pinakinggan lamang ng binata ang babala na may kalmadong ekspresyon habang pinoproseso ang impormasyon. Pagkatapos ay humarap ang mandirigma sa natitirang bahagi ng grupo na lumalabas mula sa mga puno. Galit na umuungol ang mga lobo, ipinapakita ang matatalas na pangil at mga matang sabik sa magandang laban. Ngunit napansin ng bida na mayroong mga 4 na pusa kanila at isang pagkakamali ay maaaring maging katapusan niya. Dahil dito, plano niyang pagtuunan ng pansin ang pangalawang pinuno upang sirain ang moral ng buong grupo. Sa sandaling iyon, kumislap ng matingkad na pula ang mga mata ng binata, ipinapakita ang kanyang matinding diwa ng pakikipaglaban. Natukoy ang mas malaking halimaw sa mismong harapan, nagpasya ang mandirigma kung sino ang kanyang unang target. Pagkatapos ay lumundag siya sa ere na napapalibutan ng isang madilim at nagbabantang aura. Tinitigan ng halimaw ang atake na may kumikinang na asul na mga mata, ramdam ang biglaang pagdating ng kapahamakan. Tila tumagos ang pulang kislap ng binata sa kaluluwa ng halimaw, na nag-iwan dito na ganap na paralisado. Napagtanto ang tunay na panganib, natigilan ang nilalang at nagsimulang manginig sa purong takot sa harap ng tao. Bigla, nalito ang ibang miyembro ng grupo, hindi naintindihan ang pag-aalangan ng kanilang pinuno. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang tumakas ang mga maninila ng desperado upang iligtas ang kanilang sarili. Dahil doon, humalinghing sa takot ang mga halimaw habang tumatakbo sila ng pinakamabilis na kaya nila. Sa isang iglap, naging walang laman ang larangan ng digmaan habang nawala ang mga lobo sa makapal na kakahuyan. Pinanood niya ang malawakang pagtakas habang hawak ang kanyang mabigat na talim at pinapanatili ang kanyang postura sa pakikipaglaban. Nagulat si matandang Hector na halos hindi makapaniwala na ang mga matatapang na hayop na iyon ay tumakas ng hindi lumalaban. Sa wakas, napagtanto ng manlalakbay na talagang marunong bumasa ng sitwasyon ang veterano. Tumatakas ang pinuno ng grupo na may desperadong halinghing habang napagtanto niyang wala siyang laban sa tao. Nang malutas ang banta, naging kalmado muli ang kapaligiran sa gubat at bumalik ang dalawa sa kaligtasan ng kubo. Sa loob, ipinakita ng veterano ang mga labi ng halimaw, ipinapaliwanag na ang gantimpala para sa nilalang ay nagkakahalaga ng 40 gintong barya. Nang marinig ang halaga, nagtatakang nagtanong ang binata kung malaking pera na ba iyon sa lugar na ito. Kinumpirma ng matanda na sapat ang perang iyon para mabuhay ng napakaginhawa sa loob ng 7 taon nang hindi nagtatrabaho. Ngunit nagulat ang binata sa pag-iisip na ang isang mahinang halimaw ay may napakataas na gantimpala. Habang nakangisi, napagtanto ng adventurer na nakahanap siya ng napakadaling paraan para yumaman sa bagong mundong ito. Napag-isip-isip niya na kailangan niya lang manghuli ng mga katulad na nilalang tuwing kailangan niya ng barya para mapuno ng ginto ang kanyang mga bulsa. Sa sandaling iyon, napagtanto ng binata na ang buhay dito ay maaaring mas mapayapa kaysa sa kanyang huling 12 taon. Pagkatapos, nagsimulang ihiwalay ng mga ngaso ang ilang kapaki-pakinabang na gamit tulad ng mga balat at isang detalyadong mapa ng rehiyon para ibigay sa kanyang bisita. Hinawakan ng matanda ang balat ng werewolf habang inaalala kung gaano kapanganib ang nilalang na iyon para sa mga karaniwang taga na iyon. Ipinayo niya na maaaring ibenta ng binata ang balat sa tamang presyo, at nagtanong si Jin kung maaari ba talaga niyang tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Ngunit iginiit ng matanda, sinasabing patas ang presyo, dahil tinulungan siya ng bata na makumpleto ang kanyang personal na paghihiganti. Iniabot ng matanda ang kanyang kamay bilang tanda ng paggalang, ipinapakita na kinikilala niya ang halaga ng kanyang bagong kakampi. Habang nakatingin sa mga mata ng binata, taos-pusong nagpasalamat ang veterano at umasang magkikita silang muli sa hinaharap. Nagkamayan ang dalawa, sinalyuhan ang isang hindi inaasahang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng kaguluhan ng madilim na gubat. Nagpasalamat ang bida sa lahat ng kanyang natutunan doon at naghanda na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa hindi alam. Sa labas, tinatanglawan ng araw ang daan na nagpapahiwatig na isang bagong kabanata ang magsisimula para sa manlalakbay. Dala ang kanyang bagong kagamitan, nagbigay ng paalam na Yuko ang mandirigma habang nanonood ang matanda mula sa pintuan. Kaya, naglakad ang nakaligtas sa daan sa gubat na may layuning tuklasin ang bawat sulok ng misteryosong universo na ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata habang isang kakaibang nilalang ang nagmamasid sa kanya mula sa ibabaw ng isang malaking bato. Ang nilalang na ito ay may kakaibang mga sungay at nagniningning na asul na mga mata na sinusubaybayan ang bawat galaw ng manlalakbay. Umungol ng mahina ang halimaw na nagpapakitang malayo pa sa pagtatapos ang panganib sa rehiyong iyon. Sa wakas, natanaw ng nakaligtas ang malalaking pader na gawa sa kahoy ng tinatawag na Pioneer Village. Habang nakatayo sa harap ng tarangkahan, napag-isip-isip niya na ang lugar ay tila mas malaki at mas organisado kaysa sa kanyang inaakala. Nilampasan ng binata ang mga bantay at pumasok sa nayon dala ang lahat ng kanyang gamit sa likod.
Habang naglalakad sa mga kalye, napansin ng mandirigma na mabigat ang atmosfera at lahat ay tila handa para sa isang laban. Sa sandaling iyon, ilang mga maskulado at armadong lalaki ang nakatitig sa bagong dating na may hindi magiliw na tingin. Nagtataka ang bida kung ang lahat ng pagdududa ay dahil lamang sa siya ay isang ganap na estranghero sa bayan. Napagtanto niya na sa malupit na mundong ito, ang mga tao ay maaaring maging mas malaking banta kaysa sa mga halimaw mismo. Hindi pinansin ang mga titig, natanaw ng adventurer ang isang karatulan ng tavern at nagpa siyang pumasok para maghanap ng impormasyon. Ang loob ng lugar ay puno ng mga mersenaryo na umiinom at nag-uusap tungkol sa mga misyon ng araw. Naglakad ang binata sa buong silid na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naroroon habang sila'y humihinto upang panoorin siya. Pagdating sa counter, inalok ng tagapamahala ng tavern ng malamig na inumin habang inilalagay ng binata ang kanyang mga kalakal sa kahoy. Gayunpaman, tinanggihan niya ang inumin at direktang nagtanong kung saan niya mahahanap ang isang lalaking nagdangalang Jacob. Bigla, isang lalaking nakaupo sa likuran niya ang lumingon na may pagtataka nang marinig ang sariling pangalan na nabanggit. Ito si Jacob na nagpakilala na may madungis na mukha at isang kahina-hinalang ekspresyon. Ipinaliwanag ng binata na ipinadala siya ni matandang Hector upang makipagnegosasyon para sa mahalagang balat ng werewolf na kanilang napatumba. Lubos na nagulat ang mga ngalakal nang marinig na ang ganoong halimaw ay natalo at dinala sa kanya. Nang makita ang pagkalito, nagpa siya ang mandirigma na huwag itama ang lalaki, at hayaan siyang maniwala na ang veterano ang bida sa kwento. Nanlaki ang mga mata ni Jacob nang mapagtanto niyang ito ay isang lehitimo at napakahalagang balat ng werewolf. Humanga ang ibang mga mersenaryo sa tavern sa pag-aakalang si matandang Hector ay isang alamat pa rin. Na may tuso ng ngiti, napagtanto ng mga ngalakal na nakamina siya ng ginto sa pambihirang kalakal na ito. Sa sandaling iyon, bumakas ang kasakiman sa kanyang mukha habang pinaplano niya ang kanyang susunod na maruming galaw. Pagkatapos, lumapit ang ilang mga siga, pinalibutan ang binata upang tiyaking hindi siya susubok na tumakas. Ngunit hinarap ng binata ang sitwasyon ng may buong seryosohan. Napagtantong pumasok siya sa isang bitag, isinukbit ni Jacob ang gamit sa kanyang mga balikat at binantaan ang binata, sinabihang lumayas kung gusto pa niyang mabuhay. Nakaramdam ng pagtataksil ang adventurer, naalala na lubos na nagtiwala ang veterano sa manlolokong ito, ngunit kinutya siya ng tulisan, sinabing isa lamang itong puhunan para mabawi ang kanyang mga dating lugi. Patuloy siyang tumatawa habang hawak ang mahalagang balat na tila pag-aari na niya ang lahat. Sa sandaling iyon, nagningning ng matingkad na pula ang mata ng bida na nagpapakita ng matinding galit. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang iniisip kung sulit ba talagang patayin ang basurang taong ito para sa isang pirasong balat. Bigla, ibinuhos ng manloloko ang natitirang inumin sa mukha ng binata upang hiyain siya sa harap ng lahat. Sinabihan ng siga ang binata na tigilan ang pagiging matalino at umalis kaagad sa tavern. Nanatiling tahimik ang mandirigma habang tumutulo ang likido sa kanyang mukha at lumalaki ang puot sa loob niya. Ngunit pagkatapos noon, tumayo ang binata mula sa upuan na may mabigat na aura na ikinatakot ng mga nasa malapit. Gumulong ang kahoy na tabo sa sahig habang nagsimulang maglakad ng mahinahon ang binata sa silid. Sa pag-akalang sumuko na ang binata, umiti ang mga ngalakal at sinabing iyon ay isang napakatalinong pagpili. Ngunit isang biglaang malakas na kalabog ang nagpawala sa ngiti ni Jacob at napalingon siyang litong-lito sa ingay. Sa sandaling iyon, hinampas ng bida ang istruktura ng tavern ng isang malakas na suntok na nagpapakitang naubos na ang kanyang pasensya. Sa sandaling iyon, tinawag ng binata ang manloloko sa pangalan habang tumutulo ang mga patak ng inumin mula sa kanyang buhok. Sa mabangis na tingin, nagbabala ang bida na kung ang plano ay manloko ng isang tao, dapat sa lalamunan niya tinarget at hindi sa likod. Natigilan ang tusong mga ngalakal nang mapagtanto niyang ginising niya ang galit ng isang napakadelikadong kalaban. Pagkatapos ay inutusan ng tulisan ang kanyang mga tauhan na tapusin ang binata dahil tila hindi niya pinapahalagahan ang sariling buhay. Sumugod ang isa sa mga siga habang sumisigaw, sinusubukang tamaan ang binata gamit ang kanyang mabigat na sandata. Ngunit napag-isip-isip ng mandirigma na ang pagpatay sa mga ganitong uri ay hindi magdudulot ng kahit katiting na konsensya sa kanyang puso. Dahil doon, madali niyang sinalag ang atake na naging sanhi ng malakas na pagbabanggaan ng metal sa gitna ng silid. Nanlaki ang mga mata ng malaking tao nang mapagtanto na ang pisikal na lakas ng bagong dating na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, matinding nagmingning ang mata ng bida na nagpapahiwatig na ang susunod niyang galaw ay mapanira. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, gumalaw ang binata sa pagitan ng mga kalaban, nagbibigay ng tumpak at epektibong mga suntok. Sinubukan ng isa pang tauhan na gamitin ang kanyang palakol para durugin ang target, ngunit nagkamali sa kanyang tiempo. Tinamaan niya lamang ang sahig na gawa sa kahoy habang ang binata ay nasa posisyon na para tapusin ang laban ng tuluyan. Itinayo ng mandirigma ang kanyang paa ng matatag habang naghahanda ng isang galaw na hindi mahuhulaan ng sinuman doon. Pagkatapos ay sinipa niya ang isang mabigat na mesa direkta sa mga kalaban na sumusubok na palibutan siya mula sa likod.
Nawalan ng pag-asa ang isa sa mga siga nang makita niyang lumilipad ang bagay patungo sa kanya na walang oras para makatakas sa pagtama. Ang tunog ng isang talim na humihiwa sa hangin ay umalinggaw sa lugar habang mahusay na ginagawa ng bida ang kanyang trabaho. Matapos ang malupit na suntok, tumahimik ang silid at kumalat ang mga marka ng labanan sa sahig ng tavern. Na may maruming mukha at walang awang tingin, tinitigan ng nakaligtas ang mga natira sa kanyang mga kalaban sa silid. Sa sandaling iyon, pinagpawisan ng malamig si Jacob at nanginginig sa takot, nagtataka kung saan nanggaling ang taong halimaw na ito. Desperado niyang napagtanto na nagkamali siya ng kinalaban at maaaring mawala sa kanya ang lahat dahil sa kanyang kasakiman. Gumawa ng pabilog na kilos gamit ang kanyang espada, sinira ng binata ang depensa ng kalaban at nag-iwan ng mga marka ng labanan sa buong tavern. Sumugod ang mandirigma na may kahangahangang bilis, tinamaan ang susunod na kalaban bago pa sila magkaroon ng oras para sa anumang depensibong reaksyon. Sa isang mahusay na pagtama, tinamaan niya ang isang malaking tao na tumalsik, naramdaman ang buong bigat ng lakas ng bida. Ngunit hindi doon tumigil ang mandirigma. Inikot niya ang kanyang katawan para maghatid ng isa pang atake laban sa mga natitirang mersenaryo sa silid. Tinamaan ng talim ang huling tauhan na bumagsak na talunan habang bumabalik ang katahimikan sa ganap na wasak na kapaligiran. Nakatayo sa gitna ng kanyang mga kalaban, ipinakita ng binata ang kanyang mga pulang mata na nagniningning na parang isang halimaw na handang ipagpatuloy ang pangangaso. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang mukha ng isang ekspresyon ng sukdulang kalamigan na ikinatakot maging ng pinakamatatapang na lalaking naroroon. Desperado, nagsimulang sumigaw ang tusong mangangalakal, sinasabihan ang lahat na tumakbo dahil napagtanto niyang nasa harap niya mismo ang panganib. Dahil doon, ang ilang nakakagalaw pa ay tumakas na takot, sinusubukang takasan ang walang awang mandirigma na umatake sa kanila. Tumalo ng manloloko sa isang butas at tumalsik palabas ng tavern sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sariling balat. Habang bumabagsak sa lupang maalikabok, lumingon ang siga na nanginginig sa takot habang sinusubukang unawain kung paano naging napakasama ng mga bagay para sa kanya. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang higanteng madilim na presensya na biglang lumitaw sa gitna ng tahimik na nayon. Isang napakalaking pulang lobo ang lumitaw na umuungol ng galit at nagtataka si Jacob kung ano ang ginagawa ng isang halimaw na tulad niyan sa loob ng nayon. Lumundag ang bida sa ibabaw ng bumagsak na mga ngalakal at buong tatag na lumapag sa pagitan ng siga at ng bagong banta na papalapit sa kanya. Hinarap ang halimaw, pinanatili ng binata ang kanyang tindig sa pakikipaglaban habang ang tulisan ay nanginginig sa lupa na hindi alam kung saan tatakbo. Ngunit di nagtagal, nagpakita ang binata ng isang nag-isip na ekspresyon habang sinusubukang kilalanin ang kakaibang hayop na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Naglabas ang lobo ng malalakas at agresibong tunog na nagpapakita ng matatalas na ngipin upang subukang takutin ang taong humaharang sa daan nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ng nakaligtas na ito ang Scout Wolf na nakita niya sa gubat pagkatapos mismo ng kanyang huling laban. Sa isang matatag na tingin, tinanong ng mandirigma ang halimaw kung talagang naglakbay ito ng ganito kalayo para lamang salubungin ang kanyang huling katapusan. Naramdaman ang mabigat na aura ng binata, tuluyang nanigas ang nilalang, nakakaramdam ng matinding panginginig sa kanyang mabalahibong katawan. Bigla, nagsimulang umungol at manliit sa lupa ang higanteng halimaw, kumikilos sa isang ganap na hindi inaasahang paraan. Nagsimulang huminal ang nilalang at ikinawag ang kanyang buntot ng may malaking kagalakan, na parang isang tuta na nangangailangan ng kalinga. Tumatalo ng lobo sa magkabilang panig, nagpapakita ng di kapanipaniwalang pananabik na lubos na ikinalito ng lahat sa paligid. Paralisado ang mga mersenaryo, nagtataka kung ano ang sumapi sa halimaw na ito para kumilos ng ganito. Ngunit pinanood ng binata ang eksena ng may pagkadismaya, iniisip na ang ugali ng ligaw na ito ay sadyang kaawa-awa. Pagkatapos ay tumingin ang nilalang sa manlalaban na may nagmamakaawang ekspresyon, umaasang makakuha ng kaunting pansin. Sa sandaling iyon, natigilan si Jacob at ang kanyang mga kakampi sa biglaang pagbabago sa kilos ng mabangis na hayop. Itinuro ng bida ang mga maton at nagbigay ng direktang utos sa hayop na kagatin ang mga target nito. Agad na nagbago ang tingin ng pulang lobo, naging seryoso at handang gawin ang gawaing ibinigay sa kanya. Sa isang malakas na pagtalon, sumugod ito sa unang alipors upang ipakita na ito ay napakadelikado pa rin. Tinamaan ng halimaw ang lalaki gamit ang buong lakas nito habang ang iba ay walang magawang nanonood. Sa isang iglap, tinapos ng halimaw ang trabaho ng mabilis at mahusay, inaalis ang banta sa isang kisap mata. Pinanood niya ang resulta ng may kasiyahan at nagkomento na napakagaling ng ginawa ng nilalang laban sa mga salbaheng iyon. Namumutla, umatras ang manloloko sa takot nang mapagtanto na ang kanyang sitwasyon ay naging talagang desperado. Ipinagpatuloy ng hayop ang pag-atake laban sa natitirang mga maton para masigurong walang makakatakas. Sinubukan ni Jacob na mag-isip ng mabilis, naghahanap ng paraan para makatakas ng buhay mula sa gulong siya mismo ang gumawa.
Ngunit tinitigan siya ng binata ng may paghamak at sinabing ang mga ngalakal ay isang ganap na tanga sa pagsubok na linlangin siya. Ang salbahe ay lumuhod at nagmakaawa para sa kanyang buhay, nangangakong gagawin ang anumang iutos ng mandirigma. Sa loob-loob, nagmininga sa galit ang manloloko, nagpaplano ng malupit na paghihiganti sa sandaling makalabas siya sa sitwasyong ito. Sa sandaling iyon, tumama ang mabigat na talim sa lupa sa tabi mismo ng kanyang ulo, na nagpanginig sa kanya sa labis na takot. Habang nakahandusay at duguan ng salbahe, napagtanto ng binata na mas malala ang sitwasyon ng manlolokong ito kaysa sa kanyang inaakala. Sa sandaling iyon, yumuko ang binata habang nararamdaman ang lasang kalawang ng dugo, habang isinusumpa sa isip ang kanyang kalaban. Sa isang tingin ng purong kasamaan, nagtaka ang manlalaban kung sino ang sa tingin ng manlolokong ito ang sinusubukan niyang lokohin ngayon. Isang alaala ang lumitaw na nagpapakita sa nakaraan ng bida noong palagi siyang humihingi ng tawad para sa lahat ng bagay sa isang ordinaryong opisina. Naaalala ang kanyang dating trabaho, naaalala niya noong sinasabi ng factory manager na dumadaan ang kumpanya sa isang mahirap na yugto. Dahil sa pagiging napakabait, tinanggap lang ng manggagawa ang mga dahilan ng hindi iniisip na niloloko siya sa buong panahon. Sa paglipas ng mga araw, ang isang linggong huling bayad ay naging 1 buwan at pagkatapos ay 2 buwan ng paghihintay. Sinusubukang singilin kung ano ang nararapat sa kanya, nakita ng empleyado ang kanyang amo na nagsasaya sa golf sa halip na bayaran ang kanyang mga utang, ngunit magagalit ang tamad na amo. Tinatawag na mayabang na paslit ang bida dahil lang sa gusto nitong makuha ang pinaghirapang sahod. Sumisigaw sa galit, sasabihin ng lalaki na makasarili ang kabataan ngayon at dapat magtulungan ang lahat sa panahon ng kahirapan ng kumpanya. Pagbalik sa kasalukuyan, tinitigan ng mandirigma ang taksil na nakahandusay sa lupa, nararamdaman ang bigat ng pamumuhay sa kahirapan ng napakatagal. Lumalakad siya palayo habang hawak ng maton ang kanyang sugatang mukha, bumubuntong hininga sa ginhawa na humihinga pa siya. Nagulat ang mga ngalakal sa napakatinding presensya ng nakaligtas na tila walang kahit isang patak ng awa. Biglang, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng manloloko na nagpapakitang mayroon pa siyang maruming pakana. Mabilis na bumunot ng matalas na punyal ang taksil at sumugod mula sa likod sinusubukang tamaan ang target na tila nakababa ang depensa. Tumatalon sa puot, sumigaw ang kontrabida na mamatay na ang binata, habang sinusubukan niyang magbigay ng nakamamatay na suntok upang tapusin ang laban ng tuluyan. Napansin ang kilos, lumingon ang binata na may nagniningas na pulang mata, ipinapakitang inaasahan na niya ang duwag na ataking ito. Sa kahangahangang kalmado, ginamit ng manlalaban ang kanyang mabigat na talim upang harangin ang punyal na nag-iwan sa kanyang kalaban na hindi alam ang gagawin. Sinasabi niya na ang mga tulad ng mga ngalakal na ito ang pinakamadalas manlinlang ng iba, ngunit hindi nakakaramdam ng tunay na pagsisisi. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng salbahe habang nakakaramdam ng matinding takot, na pagtantong hinukay niya ang sarili niyang libingan sa harap ng bida. Ang hampas ay humiwa sa hangin na may nakakapinsalang lakas na nagtakda sa kapalaran ng taksil ng tuluyan sa gitna ng nayon. Dahil doon, bumagsak ang katawan ng manloloko sa lupa na nagpapakitang bihirang mabigo ang hustisya ng bida. Sa sandaling iyon, matinding nagmingming ang titig ng binata, ipinapakitang wala na siyang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang tratuhin siyang mahina o bilang isang taong madaling malinlang. Pagkatapos, huminga ng malalim ang manlalaban at nagpasya na oras na para mag-focus sa kanyang susunod na hakbang sa loob ng ganap na hindi kilalang universo na ito. Lumitaw ang pulang lobo na may dalang maliit na supot ng mga barya sa bibig, kumikilos na napakamatulungin at palakaibigan sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, ibinagsak ng hayop ang supot na gawa sa katad sa lupa na pumukaw sa kuryosidad ng bago nitong commander sa labanan. Sa loob ng supot, kumikinang ng maliwanag ang ginto na nagpapatunay na ang gantimpala para sa trabaho ay sa wakas ay nakarating na sa mga kamay ng manlalakbay. Pinapanood ang eksena, nagtataka ang mandirigma kung saan nakuha ng nilalang ang talino upang kumilos na parang isang tunay na profesional na tagapulot. Pagkatapos ay tinanong ng adventurer kung gusto ba talaga ng nilalang na sumama sa kanyang mga misyon at pakikipagsapalaran sa hinaharap sa buong kontinenteng ito. Sa isang palakaibigang kilos, hinawakan ng binata ang balahibo ng hayop at ipinikit nito ang mga mata, nararamdaman ang proteksyon at pagmamahal ng kanyang amo. Sa sandaling iyon, ang banayad na pagdikit ay nagtakda ng isang hindi masisirang alyansa sa pagitan ng tao at ng hayop na ngayon ay opisyal na magkakampi. Habang nakatingin sa nilalang, napagtanto ng bida na ang pagkakaroon ng isang kakamping tulad nito ay magiging malaking bentahe para mabuhay sa malupit na mundong ito. Tinatawag na napakatalino ang kanyang kasama, ngumiti ang nakaligtas sa unang pagkakataon, nararamdaman na nagbabago ang kanyang swerte para sa mas mabuti. Dahil doon, sinabi ng binata na magkakasundo silang dalawa mula ngayon habang naghahanda silang umalis sa lugar na yon. Kaya, nagpapatuloy ang paglalakbay na may mga bagong hamon sa hinaharap habang ang kwento ng mga ngaso ng halimaw ay nagkakaroon ng isang bagong kabanata.
Sinasalamin ng kalangitan ang paglipas ng panahon na nagpapakitang malapit ng mag-umaga pagkatapos ng isang gabing puno ng mga tagumpay at maraming natuklasan. Ngayon sa isang malambot na kama, nagising ang bida na napakasarap ng pakiramdam, ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga benda mula sa mga nakaraang laban. Sa isang nakarelax na ekspresyon, napagpasyahan ng manlalaban na ang kanyang tulog ay perpekto lamang at naibalik niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, nag-inat siya ng husto, pakiramdam ay presko para harapin ang anumang mapanganib na hamon na darating sa kanya. Naghihilamo sa isang palangganang gawa sa kahoy, sinusubukan ng binata na hugasan ang bawat bakas ng matinding laban na kanyang hinarap kamakailan. Sa isang malalim na buntong hininga, nararamdaman ng binata ang kasariwaan ng tubig habang pinapahinga niya ang kanyang mga kalamnan pagkatapos patayin ang kanyang mga kaaway. Pinag-isipan ng mandirigma ang katotohanan na kumitil siya ng buhay ng ilang tao sa unang pagkakataon sa kanyang buong pag-iral. Ngunit nagtataka ang adventurer kung bakit hindi siya nakakaramdam ng kahit isang patak ng pagkakasala o pagsisisi sa kanyang ginawa sa nayon. Sa sandaling iyon, nakatitig siya sa kawalan sinusubukang intindihin kung ang kanyang isip ay nagiging masyadong manhid dahil sa malupit na mundong ito. Pagkatapos ay napagtanto ng bida na ang pananabik sa pakikipaglaban sa mga tao ay eksaktong kapareho noong nanghuhuli siya ng mga halimaw sa gubat. Habang nakahawak ang kamay sa kanyang dibdib, nararamdaman ng manlalaban ang malakas na tibok ng kanyang puso at napansin na may kakaibang nagbabago sa loob niya. Pinagmamasdan ng mga ngaso ang kanyang sariling katawan, napagtantong ang kanyang diwa ay nagbabago sa isang bagay na ganap na naiba kaysa dati. Tinatanong niya kung tinamaan ba siya ng kakaibang sumpa o kung ang pagbabagong ito ay ang kanyang survival instinct lang na nagsasalita ng malakas. Dahil doon, naglakad ang manlalakbay sa tabi ng higanteng hayop iniisip na ang kanyang bagong buhay ay magiging mas masagana at puno ng kayamanan. Sa sandaling iyon, nagpasya ang binata na mag-enjoy na lang siya sa kasalukuyan nang hindi nag-aalala sa mga patakaran ng kanyang dating mundo. Dala ang mabigat na katad, sa wakas ay narating ng bida ang labas ng ikalimang Pioneer City para gawin ang kanyang negosyo. Sinabihan ng binata ang pulang lobo na manatiling nakatago sa malapit upang hindi magdulot ng gulat sa mga lokal na residente. Naglalakad sa mga kalye, hinahanap ng nakaligtas ang punong tanggapan ng Order Alliance kung saan balak niyang ipagpalit ang kanyang premyo para sa mga gintong barya. Naisip niya na kailangan niyang magmadali para makuha ang gantimpala at nagtaka kung dapat pa ba niyang tawaging ligaw ang kanyang kakampi. Biglang, natanaw ng manlalaban ang gusali ng organisasyon habang humihikab ang isang tamad na empleyado sa service window. Pagdating sa counter, tinanong ng adventurer kung iyon ba talaga ang tamang lugar para asikasuhin ang mga bagay na may kinalaman sa pangangaso. Sa isang biglaang kilos, inihagis ng binata ang asul na balahibo sa kahoy na gumawa ng isang malakas na kalabog na agad gumising sa clerk. Sa sandaling iyon, sinabi ng bida ng buong seryoso na naparito siya upang kunin ang bayad para sa pagpatay sa mabangis na nilalang. Ngunit sinuri ng lalaki ang material ng may paghamak na sinasabing mukha itong balat ng aso at sinabihan ang binata na tumigil sa pagbibiro. Nanlaki ang mga mata ng empleyado nang mapansin niyang ang material na inihagis sa counter ay hindi galing sa kung anumang hayop lang. Dahil doon, sinabi ng clerk nang may pagkagulat na ang balahibo ay talagang pag-aari ng isang lehitimo at napakabihirang werewolf. Sa sandaling iyon, nauutal na nagtanong ang lalaki kung ang binata mismo ang responsable sa pagpatay sa napakalakas na halimaw ng mag-isa. Kinumpirma ng binata nang may buong kalmado na sinasabing tinalo niya ang halimaw hindi pa nagtatagal. Naghihintay ang bida, nakaupo sa isang marangyang silid habang inihahanda ng mga namamahala ang bayad para sa kanyang dakilang gawa. Hindi nagtagal, isa pang opisyal ang pumasok sa silid, humihingi ng paumanhin para sa pagkaantala sa pag-verify ng pagiging tunay ng mahalagang bagay. Dahil doon, inabot ng Ginoo ang isang mabigat na supot na puno ng ginto, kinukumpirma na ang premyo para sa werewolf ay tunay nga. Tinitingnan ng mandirigma ang halaga, iniisip na ang kabuuan ay sapat na para mabuhay siya nang hindi nagtatrabaho sa loob ng halos 7 taon. Sa sandaling iyon, ang kislap ng mga barya ay sumasalamin sa mga mata ng mga ngaso na halos hindi makapaniwala sa kayamanang kanyang kinita. Napansin niya na ang panginginig mula sa paghawak ng napakaraming pera ay ibang-iba sa adrenaline na nararamdaman niya sa kanyang mga nakamamatay na pangangaso. Ngunit biglang, tinawag muli ng opisyal ang atensyon ng binata na tila may napakahalagang bagay na pag-uusapan sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung interesado ba ang adventurer na tumanggap ng isang bagong espesyal na misyon kapalit ng mas maraming ginto. Agad na nagpakita ng interes ang bida at nagtanong kung ano ang susunod na layunin ng mapanganib na paglalakbay na ito. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng empleyado na isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa isang kalapit na quarry at nagdudulot ng maraming problema. Ipinaliwanag ng Ginoo na ang mga manggagawa ay takot at hindi makapagmina ng mga bloodstone dahil sa panganib. Ngunit dahil sa paghinto na ito, ang buong ekonomiya ng lungsod ay bumabagsak at maaaring kumalat ang kaguluhan.
Nagbabala siya na ang hayop na ito ay itinuturing na mas malakas kaysa sa anumang werewolf na lumitaw sa mga lugar na iyon. Kahit na, sinabi ng opisyal na nararamdaman niya ang buong kumpiyansa na malulutas ng batang bayani ang malaking problemang ito. Tinanong ng nakaligtas na may seryosong tingin kung ano ang pangalan at uri ng hayop na ito na dapat niyang tugisin. Pagkatapos ay ipinahayag ng lalaki na ang halimaw ay tinatawag na madskul at ang gantimpala para sa ulo nito ay 70 gintong barya. Bukod pa rito, napansin ng binata na nakaharap na niya ang kakaibang halimaw na ito dati habang inilalarawan sa isip ang napakalaking sukat ng hayop sa kanyang harapan. Napansin ng binata na ang target ay may matigas na bungo na nagsisilbing natural na baluti na nagpoprotekta sa buong noo nito. Dahil dito, nakakatakot ang pagiging agresibo ng hayop, mas nakamamatay at mas malakas kaysa sa anumang werewolf na nakita niya. Pagkatapos ay naalala ng mandirigma na inabot siya ng 1 buwan upang malampasan ang hamon na ito dahil natalo siya ng 28 beses sa nakaraan. Ngunit nagtanong ang opisyal na may pag-aalala kung talagang naniniwala ang bida na kaya niyang harapin ang ganoong kapanganib na nilalang. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik ang adventurer habang pinoproseso lamang ang impormasyon habang pinapanatili ang isang matatag na tingin sa Ginoo. Nagpakita ng isang kampanteng ngiti ang mga ngaso habang sinasabi na ang halimaw na ito ay tiyak na magiging kanyang susunod na malaking huli. Dumating ang binata sa malaking quarry kung saan ang halimaw na madskul ay nagdudulot ng malubhang problema sa lahat ng lokal na minero. Habang naglalakad sa gilid ng hukay, napag-isip-isip ng mga ngaso kung paanong natigil ang trabaho dahil sa halimaw na ito na itinuturing na napakadelikado. Habang pinagmamasdan ang madilim na kapaligiran ng minahan, nagpasya ang binata na pinakamainam na tapusin ang gawain ito sa lalong madaling panahon para makaalis na agad doon. Bigla, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw na humihiling sa manlalakbay na maghintay sandali bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa ilalim ng lugar. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang mersenaryong may pulang buhok na unang dumating ang kanyang grupo at dapat igalang ng baguhan ang pila ng mga nauna. Sa isang hindi magiliw na tingin, nagtataka ang bida kung kailan pa nagkaroon ng pila sa paghuli ng mga mababangis na halimaw sa mundong ito na puno ng kabaliwan. Napansin ang tensyon, naging alanganin ang dayuhan at sinubukang baguhin ang tono ng usapan upang hindi mainis ang mandirigma na mukhang nakakatakot. Pagkatapos ay iminungkahi ng kapitan na sumali ang binata sa kanilang koponan para sama-sama nilang mahuli ang kakaibang nilalang na iyon at paghasyan ang mga panganib. Sinuri ng nakaligtas ang alok habang iniisip na ang paghihintay na matapos ng grupo ang trabaho ay isang malaking pag-aaksaya ng oras para sa kanyang mga plano. Kahit na kailangan niyang hatiin ang kita, napag-isip-isip ng mandirigma na marahil ang pagtatrabaho bilang isang koponan ang pinakamatalinong pagpipilian sa ngayon, ngunit nananatili siyang mapagbantay. Naaalala na hindi ligtas na magtiwala sa mga estranghero sa masamang lugar na ito na puno ng mga traidor. Sa sandaling iyon, tinanong ng binata ang dahilan kung bakit gusto nila ng isang estranghero sa grupo gayong marami na silang miyembrong handa para sa laban. Sa isang alanganing tawa, inamin ng lalaking may pulang buhok na mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng lahat kaysa sa individual na pagganap ng kanyang mga tauhan sa labanan. Sa pagharap sa binata, sinabi ng mersenaryo nang may buong katiyakan na ang baguhan ay tila isang napakalakas at napakaraming karanasan na mandirigma. Napansin ang biglaang paggalang, tinanong ng mga ngaso kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit labis na pinaghihinalaan ng lalaking ito ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Dahil doon, itinuro ng lider ng grupo ang pulang lobo habang hinahaplos ng isang babaeng blonde ang hayop nang hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Nagkomento ang babae na kilala ang mga hayop na ito sa pagiging malaya at hindi pa siya nakakita ng isa sa kanila na sumusunod sa isang tao ng buong katapatan. Nagulat ang bida nang mapagtanto na sinuway ng kanyang kakampi ang utos na manatiling nakatago at nagpakita sa harap ng lahat para sa pagkain. Dahil doon, nilamon ng hayop ang isang malaking piraso ng makatas na karne na natanggap nito mula sa babae at labis na nainggit ang may-ari nito sa pagkain iyon. Patuloy na kumakain ang nilalang na may ekspresyon ng lubos na kasiyahan, habang lubusang binabaliwala ang hindi pagsang-ayon na tingin ng kanyang masungit na amo. Ang makatas na piraso ng karne ay nahulog sa maalikabok na lupa, habang ang masarap na amoy ay kumakalat sa hangin ng quarry. Sa sandaling iyon, tiningnan ng hayop ang nahulog na pagkain at tinitigan ang kanyang amo na may ekspresyon na parang nag-aalok ng isang salu-salo. Ngunit nagalit ang binata sa kawalang-galang ng kanyang mabalahibong kakampi, tinatanong kung sa tingin ba ng hayop ay baboy siya. Dahil doon, nagsimulang kumislap ang pagkain sa isang nakakatuksong paraan na naging mahirap para sa bida na baliwalain ang kanyang gutom. Sa sandaling iyon, napalunok ng malalim ang mandirigma, nararamdaman ang paghilab ng kanyang tiyan sa napakasarap na pagkain iyon na parang galing sa isang panaginip. Sa isip niya'y nagtataka siya kung kailan ang huling pagkakataon na nakatikim siya ng isang tunay na pagkain sa bagong mundong ito.
Gayunpaman, agad na naalala ng mandirigma na tinuluan iyon ng laway ng isang aso at ang pagkain ay puno ng dumi. Dahil doon, napag-isipan niya ang kanyang sariling dignidad bilang tao at sinubukang labanan ang pagnanais na pulutin ang mga tira mula sa sahig. Bigla, napansin ng babaeng blonde ang sitwasyon at nag-alok ng isang bagong-bagong piraso ng karne mula mismo sa kanyang supot ng suplay. Lubos na nagulat ang mga ngaso sa mabait na kilos ng kanyang bagong kakilala. Habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa purong kagalakan, sa sandaling iyon, nakita niya ang babae na parang isang tunay na diyosa na bumaba mula sa langit upang iligtas ang kanyang buhay. Dahil doon, nagsimulang pumasok ang grupo ng mersenaryo sa madilim na mga kuweba ng minahan upang simulan ang operasyon ng pangangaso. Habang nilalasap ang bawat piraso, napansin ng binata na ang timpla ay kamangha-mangha at higit na masarap kaysa sa mga pangit na bagay na dati niyang kinakain. Pagkatapos ay nagkomento ang dalaga na hindi pa sila formal na nagpapakilala at nagpasya siyang makipag-usap sa baguhan. Nagpakilala ang kapitan na may pulang buhok bilang si Jonathan mula sa grupong Black Marlin habang sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Claire. Sa sandaling iyon, halos isiniwalat ng bida ang kanyang tunay na pangalan, ngunit nagpasya siyang tawagin na lamang na Irie upang mapanatili ang isang tiyak na hiwaga. Ngumiti si Jonathan ng may kumpiyansa habang inanunsyo na sa wakas ay nakarating na sila sa eksaktong lugar kung saan karaniwang lumilitaw ang mud school. Nagsimulang ihanda ng mga dalubhasa sa patibong ang mabibigat na lambat upang mahuli ang halimaw. Pagkatapos ay tinawag ng lalaking may pulang buhok ang kanyang kasama upang pumwesto at simulan ang laban na nangangakong magiging napakahirap para sa lahat. Sa sandaling iyon, isang nagniningning na aura ang pumalibot sa larangan ng digmaan na nagpahanga sa binata sa kapangyarihang lumalabas doon. Dahil doon, pinanood ng binata ang mago na lumulutang habang isang maberde-berdeng kislap at ilang mahiwagang balahibo ang lumitaw sa paligid. Dahil doon, isang bilog ng liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng sinaunang aklat at isiniwalat na ang kapangyarihang ito ay isang bagay na nabanggit lamang sa mga alamat. Sa sandaling iyon, ipinikit ng babae ang kanyang mga mata at humingi ng isang espesyal na basbas upang protektahan ang lahat ng mga kakampi sa mapanganib na lupaing iyon. Pagkatapos, ang epekto ng mahikang feather step ay tumama sa kapitan at iniwan siyang napapalibutan ng isang aura ng kahanga-hangang bilis. Nagpakita siya ng isang napakatatag na tingin habang nararamdaman niyang gumaan ang kanyang katawan na parang kaya niyang lumipad sa buong quarry. Sa sandaling iyon, nagbabala ang babaeng blonde na ang mandirigma ay mayroon lamang 3 hanggang 5 minuto upang isagawa ang mapanganib na manyobra laban sa target. Dahil sa berdeng kislap sa kanyang mga paa, naghahanda ang leader ng grupo upang akitin ang halimaw patungo sa lugar ng tambangan. Bigla, bumulusok sa isang mabilis na takbo ang lalaking may pulang buhok habang pinapanood ng ibang miyembro ng grupo ang kanyang pag-alis. Napansin ni Jin na ang kanyang kasama ay naging mas maliksi at napag-isip-isip na ang pangkukulam sa mundong ito ay talagang medyo kawili-wili. Nagtataka ang mandirigma kung maaari rin siyang matutong gumamit ng mga mahiwagang trick na ito kung magpasya siyang mag-aral sa isang dalubhasa. Ngunit sumigaw ng babala ang isa sa mga lalaki na walang oras na dapat sayangin dahil papalapit na ang halimaw na mud school. Dahil doon, humawak ng mahigpit ang mga mersenaryo sa mga lubid ng mga lambat sa tuktok ng mga bato at naghintay ng tamang sandali para sa pag-atake. Pinagmasdan ng bida ang plano na i-corner ang halimaw at ilabas ang lahat ng kanilang lakas dito, iniisip na may katuturan ang ideya. Kahit na, nananatili siyang may seryosong ekspresyon at nagtataka kung talagang gagana ang estratehiyang ito laban sa isang napakalakas na halimaw. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang nilalang na may malalaking sungay ay lumabas mula sa mga anino at nagsimulang habulin ang lalaking nagsisilbing pain. Sumisigaw ng buong lakas, inuutusan ng commander ang grupo ng patibong na maghanda upang hulihin ang mabangis na kalaban. Tumalon sa galit ang hayop na ipinapakita ang matutulis na ngipin habang ginagamit ng kapitan ang kanyang bagong liksi upang iwasan ang mapanganib na atake. Sumigaw sa takot ang mga sundalo nang makumpirma nilang ang demonyo ng bato ay sa wakas nagpakita na sa lahat ng naroroon. Sa isang sabay-sabay na kilos, ang higanting lambat ay bumagsak sa halimaw na umuungal sa galit habang sinusubukang kumawala mula sa matitibay na lubid. Sa sandaling iyon, hinihila ng lahat ng lalaki ang mga tali ng buong lakas upang idiin ang kalaban sa lupa at tiyaking hindi ito makakatakas. Pagkatapos ay inutusan ni Kapitan Jonathan ang kuponan ng sibat na sumalakay gamit ang lahat ng kanilang lakas habang desperadong nagpupumiglas ang halimaw sa loob ng mabigat na lambat. Dahil doon, mabilis na pumwesto ang mga mandirigma at itinaas ang kanilang matutulis na sandata upang ibigay ang unang atake laban sa kalaban. Ngunit sa sandaling iyon, tinamaan ng mga sundalo ang halimaw sa pagitan ng mga lubid, sinusubukang butasin ang makapal na balat ng demonyong bato na ito. Dahil doon, umungal ang halimaw sa purong galit na nagpapakitang ang atake, ay lalo lamang nagpagalit at nagpadelikado dito para sa grupo.
Sa sandaling iyon, maraming lalaki ang nagsimulang mawala ng balanse, habang sinusubukang pigilan ang hindi kapani-paniwalang bigat ng nilalang na nagpupumiglas na makawala. Kuminang ng mabangis na pula ang mga mata ng kalaban na nagpapakitang ang lakas nito ay higit na nakahihigit sa inaakala ng mga mersenaryo. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan, napagtanto ng binata na ang mga bagay ay hindi na ayon sa plano at lalo lamang tumitindi ang panganib para sa lahat. Sa sandaling iyon, sinimulang kalagkarin ng halimaw ang mga sundalo sa lupa na naging sanhi ng tuluyang pagkasira ng pormasyon ng depensa. Sumigaw si Jonathan na higpitan ang hawak sa mga lubid, ngunit isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kakampi sa harap ng purong lakas ng malaking kalaban na ito. Pagkatapos ay umungal muli ang nilalang na may hindi mapigilang galit, pinupunit ang mga tali na dapat sanay magpapanatili sa katawan nito na nakadiin sa lupa. Nagpapakita ng nakakatakot na pagka-agresibo ang mga mata ng halimaw, na nagpapahiwatig na ang susunod na target ay sinumang humarang sa daraanan nito. Bigla, sumugod pasulong ang higanteng bato sa isang mabilis na pagtalon, lubusang binabaliwala ang grupo ng mga mersenaryo na sumusubok na palibutan ito. Pinanood ni Claire ang atake na may ekspresyon ng purong takot, nararamdaman na ang kanyang buhay ay nasa tunay na panganib sa eksaktong sandaling ito. Dahil doon, sinubukan ng mago na umatras ngunit napagtanto niyang masyadong mabilis ang kalaban at wala siyang oras para maghanda ng bagong depensang mahika. Ngunit ang batang bida ay lumitaw mula sa kung saan at humarang mismo sa harap ng babae upang protektahan siya mula sa paparating na mapanirang atake. Dumulas ang mga paa ng mandirigma sa lupa habang nararamdaman ang matinding bigat ng pagsugod ng kalaban habang pinapanatili ang kanyang matatag na tindig sa pakikipaglaban. Gamit ang pambihirang lakas, hinawakan ng mga ngaso ang malaking sungay ng nilalang at pinigilan ang paggalaw nito. Sa sandaling iyon, ang mukha ng bida ay ilang pulgada na lang ang layo sa matutulis na ngipin ng hayop na umuungal sa galit dahil napigilan ng isang tao. Desperado, nagbabala ang babaeng blonde na nasa panganib si Jean, ngunit tila wala siyang pakialam sa pagharap sa napakalaking banta. Pagkatapos ay tumingin ang binata sa kanyang balikat at sinabi sa kanyang kasama na huwag mag-alala dahil kontrolado niya ang sitwasyon. Dahil doon, tinitigan ng binata ang mga pulang mata ng hayop habang sinasabi na alam niya kung ano mismo ang gagawin laban sa kalaban na ito. Sa sandaling iyon, kuminang ng matindi ang mga mata ng mga ngaso, na nagpapakitang alam niya ang sikreto upang talunin ang nakakatakot na halimaw ng tuluyan. Hawak ang mga pangil ng hayop ng may labis na lakas, hinarap ng mandirigma ang kalaban ng buong katatagan. Sa sandaling iyon, mabilis siyang umurong upang maiwasang madurog ng dambuhalang bigat ng mabangis na hayop na iyon. Nagpakawala ng isang mabilis na atake, sinubukan ng binata na humanap ng butas sa likas na depensa ng higanteng halimaw. Sa isang napakatutok na tingin, inihahanda ng mga ngaso ang kanyang susunod na kritikal na manyobra habang hawak ang kanyang matalas na talim. Pagkatapos ay tinamaan ng bida ang target ng may perpektong katumpakan sa gitna ng matinding labanan. Napag-isip-isip niya na kahit lumakas na siya, ang tibay ng kalaban na ito ay isang bagay pa rin na ikinagugulat niya. Umuungal sa matinding galit, ipinapakita ng Mad School na hindi ito basta-basta matatalo ng tao. Naramdaman ang biglaang panganib, iniwasan ng binata ang isang pag-atake mula sa gilid na maaaring tumapos sa kanyang paglalakbay. Bigla, ginamit ng babaeng blonde na mago ang kanyang kapangyarihan upang magpadala ng mahiwagang tulong sa kanyang bagong kakampi. Napapalibutan ng liwanag at mahiwagang balahibo. Nakaramdam ang bida ng panibagong lakas na dumadaloy sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Dahil doon, napansin ng adventurer na bumaba ng husto ang kanyang timbang na nagpadali sa kanyang mabilis na pagkilos sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, isang kampanteng iti ang lumitaw sa mukha ng mandirigma na ngayon ay handa nang tapusin ang pangangaso. Nang makita ang tapang ng binata, sinabi ni Kapitan Jonathan at ng kanyang mga tauhan na tutulong sila sa huling labanan. Ngunit inutusan ng binata ang lahat na lumayo dahil mas gusto niyang siya na ang humarap sa mapanganib na sitwasyong ito ng mag-isa. Dahil doon, ang mahiwagang enerhiya ay patuloy na umiikot sa paligid ng mandirigma na tinitiyak na mapapanatili niya ang kanyang pinakamataas na bilis. Tumatakbo ng may determinasyon, sumugod ang nakaligtas sa higanting hayop upang isagawa ang kanyang lihim na plano. Napag-isip-isip niya na mayroon lamang ilang mahahalagang detalye na kailangang malaman ng isang dalubhasa upang talunin ang ganitong uri ng hayop. Kahit na mukha itong hindi matatalo, napansin ng mandirigma na ang nilalang na ito ay isang malaking uri lamang ng baboy ramo. Kahit na napakabilis ng halimaw sa tuwid na linya, nahihirapan itong biglang magbago ng direksyon. Gamit ang halatang kahinaang ito, plano ng binata na ipitin ang kalaban sa mga bato upang masiguro ang kanyang tiyak na tabumpay. Tumalon si Jean ng buong lakas patungo sa halimaw habang madaling iniiwasan ang mga mapanganib nitong pagsugod. Sa sandaling iyon, nadulas ang paa ng halimaw sa makinis na sahig ng minahan at tuluyang nawalan ng balanse ang hayop. Pagkatapos ay malakas na bumangga ang dambuhalang nilalang sa mga bato at nag-angat ng alikabok sa buong lugar. Napagtanto ng binata na pinabilis siya ng spell at ngayon ay nakakakilos na siya ng walang kahirap-hirap.
Sa sandaling iyon, sinusuri ng mandirigma ang matutulis na pangil ng kalaban at napagtanto niyang nagsisilbi itong natural na sandata. Pero alam niyang hindi kayang hiwain ng kanyang sandata ang matigas na buto at dahil doon, kailangan niya ng ibang estratehiya. Dahil dito, nagpasya ang binata na ituon ang kanyang susunod na atake sa nguso ng halimaw na siyang pinakasensitibong bahagi nito. Sa isang malakas na hiwa, tinamaan ng bida ang target at tumalsik ang likido habang sumisigaw sa sakit ang halimaw. Sa sandaling iyon, lalo lamang tumindi ang paghihirap ng nilalang at naging imposible para dito na ipagpatuloy ang pag-atake sa mandirigma ng may parehong lakas. Pagkatapos ay sinamantala ng bida ang pagkakataon at tumalon muli upang tapusin na ang laban. Pinunit ng talim ang makapal na balat ng kalaban at niyayanig ng impact ang lupa sa ilalim ng mga paa ng bihasang mga ngaso. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala siya ng isa pang malakas na atake upang matiyak na hindi na makakabangon ang kalaban. Sa sandaling iyon, umikot ang binata sa ere at tinapos ang sunod-sunod na atake ng may ganap na kasanayan. Nagpakita siya ng matagumpay na tingin habang humuhupa ang alikabok at inilalabas ang kahanga-hangang resulta ng buong laban. Dahil doon, tumakbo palabas ng kuweba sina Jonathan at Claire na lubos na nag-aalala sa kung ano ang maaaring nangyari. Pero pagdating sa lugar, nagulat ang mga mersenaryo na makita lamang ang mga labi at ganap na katahimikan sa minahan. Sa sandaling iyon, hinahanap ng dalaga ang kanyang kakampi, desperadong sinusubukang maghanap ng anumang senyales na ligtas ang kanyang kaibigan. Bigla, lumitaw ang higanting lobo mula sa mga bato na may kalmadong ekspresyon na parabang walang nangyari. Tinitingnan ng mga kasama ang hayop na walang maintindihan habang sinusubukang iproseso ang kakaibang sitwasyon sa kanilang harapan. Sa wakas, humikab ng malalim ang halimaw na ipinapakitang masyadong mabilis na tapos ang laban para sa kanyang pinong panlasa. Bumalik ang binata sa grupo habang ang kanyang alagang hayop ay sumusunod sa kanya, maingat na inoobserbahan ang paligid ng minahan. Habang marumi ang mukha, napag-isip-isip ng binata na hindi niya basta-basta maiiwan ang esensya ng halimaw matapos ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng adventurer na natalo na ang halimaw, ngunit natulala ang mga mersenaryo sa balita ng bida. Pagkatapos ay inamoy ng higanting aso ang bangkay, na ngayon ay isang walang buhay na tumpok na lamang ng karne na nakakalat sa lupa. Gulat sa tagumpay, sinabi ng kapitan na hindi pa siya nakakita ng sinumang tumalo sa ganoong panganib na kumikilos ng mag-isa sa labanan. Ngunit bigla, umungol ng mahina ang pulang lobo na nakakaramdam ng kakaibang presensya na lumalabas mula sa mga anino. Dahil doon, naging alerto ang mga kasamahan na sinusubukang unawain ang dahilan ng labis na pagkabalisa ng mabalahibong hayop sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, isa pang higanting baboy ang lumabas mula sa madilim na lagusan na nagpapakitang hindi pa tapos ang problema. Tinitigan ng nilalang ang mga tao gamit ang mga pulang mata at matutulis na pangil na ipinapakitang handa itong ipagtanggol ang teritoryo nito. Desperado, sumigaw ang lalaking pula ang buhok na maghanda ang lahat para sa laban dahil may pangalawang kalaban na lumitaw sa kanilang harapan. Pero hiniling ng babaeng blonde na maghintay muna ang lahat dahil may napansin siyang mahalagang detalye sa kilos ng mabangis na hayop. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumakad ang hayop na nagpapakitang kasama nito ang dalawang maliliit na biik na tila takot sa grupo. Gumagawa ng mahina at cute na tunog ang mga maliliit habang nagtatago sa likod ng malalaking paa ng kanilang tagapagtanggol para sa kaligtasan. May malungkot na tingin, umungol ng mahina ang mas malaking hayop na tila sinusubukan lamang protektahan ang kanyang minamahal na pamilya. Sa sandaling iyon, tahimik na pinagmamasdan ng bida ang eksena, sinusubukang magpasya kung ang sitwasyon ay talagang nangangailangan pa ng laban. Dahan-dahan, sinimulang gabayan ng inang baboy ang kanyang mga anak palayo sa gulo, na ipinapakitang ayaw niyang makipag-away sa ngayon. Tahimik na pinanood ng lahat ang pag-atras habang ang mabigat na kapaligiran ng labanan ay unti-unting nawawala sa minahan. Nag-isip si Jonathan kung talagang aalis na ang nilalang at sumuko na sa pag-atake nang mapagtantong wala ng tunay na panganib. Nagkomento si Claire na marahil ay gusto lang ng hayop na palakihin ang mga anak nito sa lugar na iyon at medyo naawa siya sa sitwasyon. Sa wakas, pinanood ng bida ang pag-alis ng pamilya habang iniisip na buti na lang at nagpasya silang umalis nang hindi nagdudulot ng mas maraming nakakainis na problema. Sumapit ang gabi sa ikalimang Pioneer City habang nagniningning ang buwan sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa lahat ng bubong ng mga bahay sa nayon. Sa sandaling iyon, kumikinang ang mga ilaw ng isang lokal na tavern na nagsasaad na sa wakas ay nakabalik na ang grupo ng mga mangangaso mula sa kanilang mahirap na trabaho. Nagdiriwang si Kapitan Jonathan kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan, sinasabing walang nasaktan at naging matagumpay ang pangangaso. May malaking ngiti, sinabi ng lalaking pula ang buhok na dumating na ang pinakahihintay na oras ng pangangaso, ang sandali upang matanggap ang kanilang pinaghirapang bayad. Dahil doon, sumigaw sa tuwa ang mga mersenaryo na ipinagdiriwang ang pagtatapos ng mapanganib na misyon habang naghahandang punuin ang kanilang mga bulsa ng ginto.
Ngunit tiningnan ng dalagang si Claire ang mga supot ng barya at napansin na tila mas malaki ang halaga kaysa sa napagkasunduang 70 barya. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang commander na ipinapaliwanag na ang sobrang halaga ay resulta ng kaunting kalituhan na siya mismo ang gumawa sa delivery counter. Sinabi niya sa kanila na mayroong 2 halimaw sa lugar bukod sa mga biik at na mas mapanganib ang misyon kaysa sa naunang ipinaalam. Dahil doon, sumigaw ang pinuno na nakakuha siya ng isa-isa 0 gintong barya mula sa mga kontratista na ikinatuwa ng buong grupo. Ngunit nanatiling tahimik ang bida, nagtataka kung paano sila nabayaran para sa isang halimaw na hindi naman nila nilabanan sa kuweba. Sa sandaling iyon, nagpakita ng kahina-hinalang ekspresyon ang Pilyo at inamin na nagsinungaling siya ng kaunti para dagdagan ang halaga ng pagsisikap ng kanyang koponan. Tumawa ang mga mandirigma at nag-thumbs up, sumasang-ayon na kung walang nakatukla sa panloloko, kung gayon ang sinabi ng kapitan ay ang katotohanan. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga ang binata. Iniisip na ang grupong ito ng mga adventurer ay talagang isang napaka-interesanteng grupo at hindi pangkaraniwan. Bigla, inilagay ng lalaking pula ang buhok ang kanyang kamay sa balikat ng bida para kunin ang atensyon nito at pag-usapan ang isang seryosong bagay tungkol sa bayad. Inanunsyo niya sa buong silid na nagpasya siyang ibigay ang kalahati ng lahat ng kita sa misyon sa kanyang bagong kasama sa laban. Nagulat, tinanong ng binata kung talagang tatanggapin niya ang kalahati ng lahat, isinasaalang-alang na tumulong lamang siya sa dulo ng laban sa halimaw. Ngunit seryosong sinabi ng kapitan na kung hindi dahil sa tulong ng baguhan, ang buong grupo ay tuluyang matatalo sa minahan na iyon. Dahil doon, hiniling ng veterano sa binata na tanggapin ang pera ng masaya dahil karapat-dapat siya sa bawat sentimo ng mahalagang gantimpalang iyon. Masayang sumang-ayon ang ibang miyembro ng koponan at nag-thumbs up na ipinapakitang lubos nilang iginagalang ang talento ng mandirigmang ito. Habang kinakamot ang mukha, napag-isip-isip ng adventurer na sa pagitan ng mahika at mga bitag, siya talaga ay isang mahalagang bahagi para sa tagumpay ng misyon. Hawak ang isang mug ng inumin, napagtanto ng binata na hindi lahat ng tao sa bagong mundong ito ay masama. Pagkatapos ay masiglang itinaas ng kapitan ang kanyang baso na nag-aanunsyong sagot niya ang inuman ngayon. Dahil doon, nagsimulang uminom at magdiwang ang lahat ng mersenaryo, ipinagdiriwang ang tagumpay ng nakakapagod na araw na iyon. Ngunit napansin ng bida ang babaeng blonde na naglalakad sa tabi niya at nagtaka sa kanyang kilos sa gitna ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, tinanong ng binata kung saan siya pupunta at sumagot siya nang may ngiti na mag-ensayo siya ng mga spell. Nang marinig iyon, lubos na nagulat ang bida, sinusubukang unawain ang dahilan ng labis na pagsisikap. Sa oras na iyon, sa labas na, umupo ang mage sa lupa sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan habang lumalabas ang isang mystical na enerhiya. Sa sandaling iyon, ipinikit ng babae ang kanyang mga mata at nag-concentrate ng malalim, hinahayaang dumaloy ang malaasul na aura sa hangin. Nakatago sa likod ng puno, pinagmamasdan ng mandirigma ang lahat habang iniisip na siguradong pagod na ang dalaga pagkatapos ng laban. May malalim na pag-isip, sinusuri ng mandirigma ang nagniningning na kapangyarihan at namamangha sa teknik na iyon. Pagkatapos ay nag-isip ang adventurer kung hindi ba magandang ideya na subukang matuto ng mahika sa hinaharap. Nagtatanong ang adventurer kung maaari siyang matuto ng mahika habang may dalang mabigat na lambat at sumang-ayon ang babaeng blonde sa ideya na labis na nasasabi. Nagulat sa kung gaano ito kadali. Nakinig ang bida sa sinabi ng mage na gusto na niyang bigyan siya ng regalo. Pagkatapos ay sinabi ng dalaga na iniligtas siya nito mula sa panganib, hindi tulad ng isang tao dyan, at dahil doon, masaya siyang turuan siya ng mga spell na ipinapamukha sa kapitan. Nagrereklamo siya na hindi marunong protektahan ng grupo ang kanilang mga kakampi, ngunit ibang-iba ang baguhan sa kanilang lahat. Gayunpaman, pinutol ng lalaking pula ang buhok ang usapan at binalaan sila na hindi basta-basta natututunan ang mahika at kailangan ng umalis ng grupo sa nayon sa loob ng 2 araw. Nainis, iminungkahi ng dalaga na sumama na lang sa kanila ang mandirigma, ngunit kinuwestiyon ng commander kung bakit sasama ang isang malakas na mga ngaso sa kanilang grupo. Dahil doon, niyakap ng pinuno ang binata na sinasabing mas gusto ng isang matapang na mandirigma na mag-isa at magiging bastos na abalahin ang kanyang paglalakbay. Sa sandaling iyon, napag-isip-isip ng bida na wala siyang gagawin at nararamdaman niyang pinipilit siya ng mersenaryo na maging mayabang ng walang dahilan. Kaya nagpa siya ang bida na magsinungaling ng kaunti at nagtanong tungkol sa susunod na destinasyon ng koponan. Nang marinig mula sa lalaking pula ang buhok na papunta sila sa ika-4 na Pioneer City, pinapanatili ang kanyang composure. Sinabi ng binata na plano rin niyang pumunta sa parehong direksyon at nagtanong kung pwede siyang sumabay sa kanila. Tumalikod ang binata, kunwari sinasabing maaari siyang matuto ng mga spell habang nasa daan habang pinagtatawanan ng kanyang dalawang kasama ang kasinungalingan. Bigla, hinawakan ng dalawa ang binata ng may malaking kagalakan, sumisigaw na ito ay isang malaking pagkakataon at gustong-gusto nilang magkaroon ng isang malakas na kakampi.
May maliit na ngiti sa kanyang mukha, na pag-isip-isip ng nakaligtas na sa wakas ay napagpasyahan na ang kanyang susunod na destinasyon sa isang napakatahimik na paraan. Kinaumagahan, sinimulan ng karavan ang mahabang paglalakbay kasama ang isang dambuhalang nilalang na may dalang mabibigat na tolda sa likod nito. Ang malaking hayop na ito ay tinatawag na Tarasque, isa sa ilang mahiwagang halimaw na nagawang paamuin ng sangkatauhan para sa mabigat na transportasyon. Habang naglalakad malapit sa hayop, namangha ang mga ngaso sa laki nito at napansin na ginagamit ito ng mga tao sa halip ng mga ordinaryong kabayo. Sa unahan, nakuha ng lalaking pula ang buhok ang atensyon ng buong koponan, binabalaan sila na kailangan nilang magmadali dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin. Pagsapit ng gabi, umupo ang bida sa lupa para mag-meditate habang natutulog ang mage, at agad na pagtanto na napakahirap matuto ng bagong bagay. Habang pinagpapawisan ng malamig, napag-isip-isip ng mandirigma na may ilang dahilan kung bakit ito komplikado, ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang matinding pagsisikap sa pag-uulit. Pagkatapos, naaalala niya ang mga aral kasama ang kanyang kasama, na napansin na ang pag-unlad ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong bagay kahit na mabagal ang progreso. Patuloy na pinagpapawisan ng husto ang binata, habang iniisip na ang yugtong ito ng mystical training ay napakahirap at karaniwang natitigil sa isang partikular na antas. Gayunpaman, sanay na siya sa sakit ng paulit-ulit na paggawa ng parehong bagay para lamang makakuha ng resulta. Pagkatapos ay naaalala ng mandirigma ang 12 taon ng paghihirap na tiniis niya sa nakaraan para lamang mabuhay at lumakas. Dahil doon, iminulat niya ang kanyang mata na nagpapakita ng malaking determinasyon na manatiling nakatuon hanggang sa wakas ay makamit niya ang ninanais na tabumpay. Sa sandaling iyon, isang maliit na mahiwagang ilaw ang lumitaw na nagniningning sa hangin, na nagpapahiwatig na alam ng mga ngaso ang mahirap na landas ng pagsisikap na ito. Tapos bumagsak sa lupa ang adventurer na lubos na nagulat nang maramdaman niya ang mana habang pumapalakpak ang blonde na babae para ipagdiwang ang kanyang pag-unlad. Pero napagtanto ng binata na 10 buong araw ang inabot niya para lang maramdaman ito at kinumpirma na medyo komplikado ang gawain ito. Umupo ang mage sa tabi niya at inamin na medyo mabagal ang baguhan, pero maganda pa rin dahil marami ang namamatay nang hindi man lang nararamdaman ang mana. Dahil sa sobrang pananabik, inanunsyo ng babae na oras na para sa ikalawang hakbang at nagsimulang maghalungkat sa kanyang bag para maghanap ng isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay inilabas ng guro ang isang kumikinang na prasko, at nagbuhos ng isang misteryosong asul na likido sa isang maliit na mangkok. Sa sandaling iyon, nagsusuot siya ng isang peres ng guwantes habang kaswal na hinihiling sa mandirigma na hubarin ang kanyang damit. Lubos na nagulat ang binata sa kakaibang hiling na ito at tinitigan ang kanyang kasama nang hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip sa mga puno ng madilim na kabubatan na tinatanglawan ng kabilugan ng buwan na nagiging dahilan para maging medyo awkward ang atmosphere. Pagkatapos ay isinawsaw ng dalaga ang kanyang daliri sa kakaibang asul na likido, habang sinusubukan ng ating bida na iproseso kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nakahubad ang likod, tinanong ng mandirigma kung ano ang kanyang ginagawa, at ipinaliwanag ng blonde na gumuguhit siya ng landas para pagsamahin ang enerhiya sa kanyang katawan. Nang matapos ang kumikinang na simbolo, nagbabala ang guro na i-inject niya ang kapangyarihan at hiniling sa kanyang disipulo na subukang damhin ang lahat ng maingat. Habang pinapanatili ang buong konsentrasyon, tumango lang ang bida at inihanda ang sarili na tanggapin ang hindi kilalang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumapit ang kamay ng babae sa likod ng mandirigma, na nagpaningning ng husto sa magic circle at nagpakislap. Bigla na lang, nabalot ang buong katawan ng binata sa isang napakaliwanag na asul na ilaw na nagpadilat ng husto sa mga mata ng hunter. Isang malakas na enerhiya ang nagpaihip ng hangin mula sa lupa habang napansin ng survivor na ang kapangyarihang ito ay nasa ibang antas kumpara sa dati. Nararamdaman ng hunter ang isang hindi kapani-paniwalang enerhiya na kumikinang na parang kidlat sa loob ng kanyang katawan, napansin na masiksik ang daloy nito kaysa sa dugo. Tinanong ng blonde na babae kung nararamdaman na niya sa wakas ang mana habang kinumpirma ng binata na may nararamdaman siyang napakalakas na dumadaloy sa kanya. Nakangiti, sinabi ng mage na ito pa lang ang unang hakbang sa paggamit ng mga spell at ipinaliwanag na mayroong 3 pangunahing yugto sa mahika. Pagkatapos ay idinetalye ng guro na ang unang yugto ay ang pakiramdam sa enerhiya, at pagkatapos ay imbak lahat ito sa katawan para magamit mo na sa wakas ang kapangyarihan. Dahil matagumpay na nalampasan ng mandirigma ang unang pagsubok, nagpasya ang dalaga na ito na ang perpektong oras para dumiretso sa ikalawang yugto. Sa sandaling iyon, nagbabala siya na gagabayan niya ang mana patungo sa kanyang puso at hiniling sa bida na lumikha ng isang haka-haka na espasyo na parang nagpipigil siya ng hininga. Habang pinagpapawisan ng husto, ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at nag-focus ng buong lakas, inihahanda ang kanyang katawan na iimbak ang lahat ng absurdong kapangyarihang ito.
Dahil doon, nasasabik na sumigaw ang kanyang kasama na magsimula na sila at itinulak ang isang malaking alon ng asul na ilaw direkta sa likod ng estudyante. Ang mistikal na simbolo na iginuhit sa balat ng mandirigma ay nagsimulang kuminang ng husto, sinisipsip ang bawat patak ng makapangyarihang mahika ng gubat, ngunit bigla, ganap na nagbago ang paningin ng binata na nagpapakita ng isang kakaibang halimaw na mukhang nakakatakot na pinaghalong insekto at praying mantis. Ang higanteng berdeng punong ito ay biglang lumitaw sa gitna ng kadiliman na nagpapakita ng isang nakakatakot na anyo na kahit sino ay matatakot. Ang dambuhalang halimaw ay nanatiling nakatayo habang pinagmamasdan ng adventurer ang nakakatakot na ilusyon na ito, hindi maintindihan kung bakit lumalabas ang imaheng ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay dahan-dahang iniharap ng nakakatakot na halimaw ang mukha nito, na nagpapakita ng kumikinang na pulang mga mata na tumititig sa kaluluwa ng mandirigma nang may matinding galit. Para lalong lumala ang sitwasyon, dose-dosenang iba pang kakaibang mga mata ang bumukas sa katawan ng halimaw na nagpapatunay na ang demonyong ito ay isang banta na sukdulan ang antas. Pabalik sa totoong mundo, isang maitim na patak ang bumagsak sa noo ng guro na nagpagulat sa dalaga habang naramdaman niya ang isang madilim na enerhiya na biglang lumitaw. Nang mapagtanto na mayroong talagang mali, natulala ang blonde na babae at sinubukang alamin kung ano ang naging mali sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, ang asul na mahika sa paligid ng survivor ay tuluyang nawalan ng kontrol, na lumilikha ng isang mapanganib na ipo-ipo na ikinatakot ng kawawang mage. Desperado at may luha sa kanyang mga mata, napagtanto niya na ang sarili niyang mana ay sa pilitang hinihigop papasok sa katawan ng kanyang bagong kasama. Habang mabilis na lumalaki ang panganib, isang mabalahibong buntot ang biglang lumitaw at mahigpit na pumulupot sa baywang ng babae para ilayo siya sa bulong iyon. Sa kabutihang palad, hinila ng pulang lobo ang dalaga palayo, na nagligtas sa kanyang buhay habang ang baguhan ay nananatili sa lupa na napapaligiran ng hindi makontrol na kapangyarihan. Inihagi sa ere ang mage habang mahigpit siyang hawak ng buntot ng lobo upang maiwasan ang nalalapit na panganib. Habang maingat na inilalagay sa lupa, tinitigan ng dalaga ang mabalahibong hayop, sinusubukang intindihin ang hindi inaasahang kilos nito. Huminga siya ng maluwag, napagtanto na napansin ng nilalang ang nakamamatay na panganib at mabilis na kumilos para iligtas siya mula sa napakalakas na puwersang iyon. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang boses ng bida sa buong lugar na tinatawag ang kanyang kasama habang sa wakas ay nawala ang asul na magical aura. Habang nakatingin sa guro, tinanong ng hunter kung ayos lang ang lahat ng mapansin na tila takot na takot ang babae sa sitwasyon. Gulat pa rin, napagtanto ng blonde na babae na ang katakot-takot na ilusyon na kanyang nasaksihan ay isang mental world pala. Bilang isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng isang tao, ang ganitong uri ng mistikal na paningin ay nagkakaroon ng anyo ng sarili nitong pribadong universo. Dito, bawat tao ay may natatanging espasyo na sumasalamin sa mga karanasan at buhay na pinagdaanan ng mandirigma hanggang sa mismong sandaling iyon. Ngunit hindi maintindihan ng babae kung paano maaaring umiral ang ganoong kasama at halimaw na presensya sa isipan ng kanyang bagong kakampi. May seryosong tingin, nilapitan niya ang binata na hinihiling na maging ganap siyang tapat tungkol sa kanyang misteryosong nakaraan. Pagkatapos ay tinanong ng healer kung nagkataon bang kumain ang survivor ng isang mana core sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Nang marinig ito, itinagilid ng mandirigma ang kanyang ulo, lubos na nalilito sa kakaibang terminong ito na hindi pa niya narinig. Agad ipinaliwanag ng mage na ang mga ito ay mga kristal ng halimaw at kinumpirma ng bida na kinakain niya ang mga kumikinang na essence na yon sa lahat ng oras. Nanginginig sa takot. Nawala ng kontrol sa sarili ang babae at tinanong kung gaano nakatagal ginagawa ng baguhan ang kabaliwang ito at kung ano ang eksaktong dami. Kalmado, ibinunyag ng binata na 10 taon na niyang nilulunok ang mga ito at hula niya ay nakakain na siya ng 10,000 ng mga batong iyon. Nang makita ang kanyang pagpanik, tinanong ng adventurer kung may problema ba doon. Habang sumisigaw ang blonde na napakaseryoso ng sitwasyon, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ng guro ng detalyado kung ano ang nangyayari kapag nagpasya ang isang ordinaryong tao na kumain ng core, habang garalgal ang boses. Sinabi niya na ang taong gumawa ng pagkakamaling ito ay agad na namamatay o nagiging isang kakaibang halimaw. Sa mismong sandaling iyon, natanglawan ng buwan ang mukha ng hunter, na nagpapakita ng mamula-mula at nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata.